Ito ang kakaiba at nakamamanghang puno na tinatawag na Dragon's Blood Tree at napakarami nito sa isla ng Socotra sa bansang Yemen. Alien-looking tree. Ganyan kung ilarawan ng ilang mga turista ang punong ito. Habang naglalakad sa isla ay feeling nila para raw silang nasa ibang planeta dahil sa pambihirang landscape ng lugar. Tinawag itong Dragon's Blood Tree dahil kapag nasugatan o na-damage ang balat nito ay naglalabas ito ng pulang likido na parang dugo. Ito naman ang iba pang kakaibang mga halaman na makikita rin sa isla. Makikita rin dito ang napakagandang beach kung saan nagtatagpo ang mga sand dunes at dagat. Maaari ka ring maligo sa napakalinaw na tubig ng oasis dito. Pati ka nga ay magkapisaw sa natural infinity pool na ito. Ang Socotra ay isang isla na nasa southeast ng Yemen at ang pinakamalaki sa kapuluan nito na may lawak na tinatayang humigit kumulang 3,800 square kilometers. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot na sa 100,000 na katao ang naninirahan dito, kung saan karamihan ay matatagpuan sa mga bayan ng Haribo at Kalansia. Ang kanilang kabuhayan ay umiikot sa pangingisda, pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Ngunit higit pa sa simpleng pamumuhay, ang Socotra ay kilala sa pambihirang biodiversity nito. Marami sa halaman at hayop dito ang hindi matatagpuan saan man sa mundo, kabilang ang ilang natatanging uri o endemic species ng myrrh at frankincense. Sa katunayan, 37% ng mga halaman, 90% ng reptiles at 95% ng mga land snail ay endemic o eksklusibo lamang na matatagpuan dito. Dahil dito, kinilala ang Socotra bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 2008. Sa gitna ng natatanging kalikasan ng isla, nangingibabaw ang Dragon's Blood Tree o Dracaena cinnamari. Ayon sa medamed.org, umaabot lamang ng 2 to 3 centimeters kada taon at itinataas nito. Ngunit maaaring tumangkad hanggang 12 meters. Karamihan sa mga makikita ngayon ay daan-daang taon na ang edad. Wala itong growth rings tulad ng ibang puno, kaya mahirap tukuyin ang eksaktong edad nito, ngunit malinaw na ito ay nabubuhay ng napakatagal. Samantala, ang pangalan nitong Dragon's Blood ay nagmula sa matingkad na pulang dagta o resin na lumalabas kapag nasugatan ng puno. Noon pa man, ang dagtang ito ay mahalaga na sa kalakalan. Dinudurog ito at ginagawang pulbos na ipinagbibili sa mga mangangalakal mula sa Greece, Arabia at India na siyang ginagamit bilang pintura, makeup at maging sa gamot. At hanggang ngayon, patuloy pa rin itong ginagamit ng mga lokal bilang panggamot, pangkulay at iba pang praktikal na gamit. Samantala, tinatawag din itong Heart of Socotra dahil sa mahalagang papel nito sa ecosystem. Ang hugis payong nitong structure ay nagamit din. Hindi lamang dahil sa hugis nito, kaya ito itinuturing na umbrella species o hindi dahil sa iba't ibang halaman at hayop ang dumidepende sa lilim at kakayahan nitong i-capture ang moisture galing sa fog at clouds. Samantala, kung gusto mong makita ng personal ang puno na ito, sinasabing ang pinakamainam na panahon para bumisita ay mula October hanggang April. Sa panahong ito, mas maaliwalas ang panahon kaya perpekto para sa iba't ibang aktibidad tulad ng camel riding, snorkeling, hiking. Bagamat bahagi ito ng bansang madalas iugnay sa kaguluhan, nananatiling ligtas ang isla dahil sa hiwalay nitong lokasyon at natatanging kultura. Kaya naman, humigit kumulang 5,000 na turista ang bumibisita rito taon-taon. Gayunpaman, nahaharap sa seryosong banta ang Dragon's Blood Tree. Sa mga nakaraang taon, mas lumalakas ang mga bagyo sa Arabian Sea na nagdudulot ng matinding pinsala sa isla at sa Dragon's Blood Tree. Ayon sa mga eksperto, kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaaring bumaba ng malaking porsyento ang bilang ng mga punong ito sa loob ng ilang dekada at may posibilidad pa na tuluyan itong mawala kung hindi agad ito kikilusan. Sa kasalukuyan, may mga hakbang na ginagawa ang mga lokal upang maprotektahan ng puno tulad ng reforestation at tamang paraan ng harvesting. Ngunit dahil sa kakulangan ng suporta at resources, hindi sapat ang kanilang kakayahan upang mapanatili ang populasyon nito. Kaya naman, mahalaga ang mas malawak na suporta mula sa pamahalaan at iba pang organisasyon. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga, edukasyon at sustainable practices, may pag-asa pang mapanatili ang natatanging punong ito. Ang Dragon's Blood Tree ay hindi lamang isang kakaibang tanawin. Ito ay simbolo ng kahalagahan ng kalikasan at ng ating responsibilidad na pangalagaan ito bago pa ito tuluyang maglaho.
Ikaw ka-awesome! Gusto mo bang makita ang Dragon's Blood Tree sa personal? This is your Ate Mock from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!